Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, December 7 na po, 2025, maraming beses po nagbago ang kilos at direksyon po ng Bagyong Wilma. So ngayon, narito ang mga landfall scenario sa mga lugar na madadaanan po nito sa mga susunod po na mga oras. Nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa malaking bahagi ho ng Luzon at Visayas area. Aalamin din natin ang weather system ngayon na nagpapaulan sa ilang bahagi po ng ating bansa bukod po sa Bagyong Wilma. Pero bago tayo magpatuloy, hihiling lamang po ako ng pabor na i-like nyo po at i-subscribe ang ating channel. Malaking bagay na po yun. At pagsuporta po para sa amin. Well, bago natin simulan, muli po ako magpapakilala. Ako po si Kuya Francis. Sa mga nakakilala sa akin, maraming salamat po sa inyo. Ako po ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng linggo, December 7, 2025. Tara, sabahan niyo po ako sa aking update, sa ating update, no? Sa tinatawag po natin na weather live forecast. So, ipapakita ko sa inyo mabuti. So kung makikita nyo ang Bagyong Wilma, maraming beses po nagbago at paiba-iba ang direksyon. Isusum in natin at makikita nyo halos talagang babataas po ang nagiging direksyon nito. At ngayon po ang sinasabi natin officially ay magkakaroon po ito ng landfall scenario sa ilang bahagi po ng ating bansa. Yung unang landfall scenario niya, nakikita po ito sa coastal water po ng Calbayog, Eastern Samar. Kung makikita po ninyo, halos dikit na po siya dyan sa may bandang Eastern Visayas, lalo na sa area po o sa bahagi po ng Eastern Samar. At alas 5 po ng umaga ngayong araw po ng linggo, uulitin ko po, no? Nasa coastal water po siya ng Calbayog, Samar, at take note, maintain pa rin ang lakas ng Bagyong Wilma sa pagiging Category 1, which is ang tropical depression. Mamayang hapon naman po ay nasa coastal water naman po ito ng tinatawag po natin ng Kalibo Aklan. 45 kilometers per hour pa rin ang lakas ng kanyang hangin. So tanong ng mga kababayan natin, Kuya Francis, kailan ba ang paglabas ng bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility? So upon checking po sa ating pinaka live weather system sa intensity forecast track at doon sa area of probability ng bagyong Wilma, lalabas po ito ng ating bansa, no, or ng ating landmass at ng Philippine Area of Responsibility pagdating pa po ng December 9. To be exact, ito po ay araw ng Tuesday by next week. Ito po ay sa lokasyon na 160 kilometers southwest of Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Lagi po natin nakikita na area po ng Palawan ang huli pong dinadaanan ng nitong mga nakarang bagyo, ang Berbena at ito pong Bagyong Wilma. So ngayon, titignan natin yung kanyang tinatawag na track and intensity forecast. Meron siya o ilang beses po siyang maglalandfall. Nakikita sa ating forecast na nasa 1, 2, 3 hanggang 3 beses po sa ngayon ang kanyang magiging landfall scenario. At yung mga lugar po na yan, makikita naman natin, unang landfall niya dyan sa parte po ng Calbayog, Eastern Samar. At yung pangalawa naman, pagdating pa po yan ng gabi, ngayon din pong December 7, at yung panghuling landfall niya sa area naman po ng Palawan. So nakikita natin, kahit maraming beses po maglalandfall ang Bagyong Wilma, hindi po siya magdudulot ng malalakas po na mga hangin. Ang maidudulot lamang po niya ay yung malawakan po at tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Kaya nga po lagi ko sinasabi sa inyo mga kababayan, mahina man ang bagyo, kinakailangan pa rin natin maging alerto. Yung iba kasi ang sinasabi sa akin, no, lagi nila sinasabi, Kuya Francis, mahina naman yung bagyo. Bakit kailangan mo pang i-update? Baka matakot lang kami. So hindi ko naman kayo tinatakot. Yun po ay base sa ating forecast. At makikita nyo, ayan. Ito po yung pinakasentro o pinakamata po ng Bagyong Wilma. So ngayon, ang direction po naman niya ay tinatawag din natin na almost stationary. So ano ba ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun yung halos hindi po gumagalaw. Kaya naman, kung makikita nyo, sa area niyang dinadaanan, napakatagal niya pong lumabas or umusad, no? Kaya by Tuesday po ang labas niya sa ating Philippine Area of Responsibility. Nakikita sa forecast na posibleng mas matagalan pa ito. Or baka mangyari hanggang sa Wednesday pa ito ng madaling araw. So kinakailangan natin mag-ingat at maging alerto sa banta po ng mga pag-ulan na maidudulot po ng Bagyong Wilma.
So ngayon naman mga kaibigan, dahil nga po tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-uulan na nararanasan natin, hindi lamang po sa Bagyong Wilma. Meron din po tayong tinatawag dito na shear line or yung salubungan po ng mainit at malamig na hangin. Ito po yung shear line. Kung makikita nyo, ang shear line ay nananatili pa rin. Yung kulay asul na merong mga pula-pula at medyo may dilaw na yan na kulay, yan po yung shear line na ating tinutukoy. Tinutulak yan pababa ng high pressure. Kaya naman, doon sa high pressure ng hangin na yan, naapektuhan ang Bagyong Wilma. Kaya kung makikita nyo, halos pabago-bago, down up, down up, down out po ang nagiging galaw or kilos po ng Bagyong Wilma. So eto, meron po tayong mga heavy rainfall warning or dami ng mga pag-ulan dahil po sa Bagyong Wilma. Iisa-isahin ko po yung mga lugar. Pero bago yan, alamin muna natin yung mga lugar po na nakataas ang wind signal number 1. Actually, itong signal number 1 naman natin, hindi naman sobrang malalakas yung mga hangin na naidudulot ito dahil nga po pumapalo lamang ang signal number 1 from 39 to 61 kilometers na lakas ng hangin. Ito yung Bagyong Wilma, no? Sa mga hindi po nakakaalam. So, sirkulasyon ng kanyang hangin almost stationary, sobrang bagal. Ang pagkilos niya talagang halos hindi po gumagalaw. Kaya naman yung mga area na apektado ng signal number 1 hanggang ngayon, apektado pa rin po. Uulitin ko, pag sinabi po natin na signal number 1, meron yan warning lead time na 36 hours. So narito po, unahin na muna natin yung mga lugar na apektado sa Luzon ng wind signal number 1. Signal number 1, nakataas po sa may Masbate, including Sorsogon, kasama ang Ticao and Burias Island, Romblon, southern portion po ng Oriental Mindoro, kasama rin ang northmost portion po ng Palawan, kasama rin ang Cuyo, Calamian, and Cagayan Silio Islands. Yung mga lugar po na yan ay apektado po ng Bagyong Wilma o ng Tropical Depression Wilma. So inaasahan ng malawakang mga pagbabaha and then landslide sa mga landslide prone area sa mga lugar po na aking binalita or mga binanggit. So ngayon, alamin naman natin yung wind signal number 1 pa rin dito sa parte po ng Visayas. Nakataas po ang wind signal number 1 sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, the northern portion and central portion po ng Leyte. Medyo malalawak yung mga lugar na yan na apektado ng signal number 1 dyan po sa may Visayas. Kasama rin ang northern and central portion po ng Cebu. So mag-ingat po yung mga taga Cebu. Binanggit ko yung mga lugar. Kasama din sa apektado ng signal number 1, ang Bantayan Islands, Camotes Islands, the northern portion po ng Negros Oriental, northern and central portion po ng Negros Occidental. Signal number 1 din, nakataas po mga kaibigan, sa Guimaras, sa may Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, at Kaluya Islands. Lahat ng mga lugar na apektado ng signal number 1, pinag-iingat po ngayon sa banta ng malawakang mga pag-ulan. Yung mga low-lying areas, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. So balikan natin yung kaninang sinabi ko na heavy rainfall warning. So kailangan maging alerto tayo. So kamusta po yung mga senior natin habang hinahanap ko po yung update natin. So yung mga solid po na subscriber ko at followers dito sa ating channel, maraming salamat po sa always na pakikinig po ninyo at pagko-comment. May nag-comment sa akin na isang followers natin, singit ko lamang po, no? Pasensya na po kayo. Sabi niya, Kuya Francis, habang nasa opisina ako, pinapakinggan ko yung update mo sa lagay ng panahon. Kaya kahit nasa opisina ako, alam na alam ko ang lagay ng panahon. Maraming salamat po ma'am, kung sino man po kayo. Maraming salamat po sa pakikinig. At merong isang nag-comment na sinasabi niya, ako daw po inaabangan talaga. Sobrang nakaka-touch po yung mga message nyo sa akin. Sobrang salamat po. So pasensya na. Eto na, tuloy-tuloy na po tayo. Heavy rainfall warning muna tayo, unahin natin dahil po sa Bagyong Wilma. So kahit ganyan kahina itong Bagyong Wilma, 45 kilometers per hour na lakas ng hangin, ay meron po nakapagtala siya ng heavy rainfall warning na umabot po ngayong hapon po ng linggo, 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan. Diyan po sa may Sorsogon, Masbate at sa may Romblon. Meron namang 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Northern Samar, sa Eastern Samar, Samar, Biliran, Aklan, Capiz, Iloilo, at sa may Antique. Ito, ngayong hapon din po, hanggang sa Monday ng hapon, meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. Diyan naman po sa may Palawan. Yung mga lugar o lahat po ng mga lugar na binanggit ko na yan, apektado ng heavy rainfall warning
dahil po sa bagyong Wilma. So yung susunod na mga lugar na babanggitin ko, heavy rainfall warning naman dahil po sa shear line. So ang shear line, nung nakaraang mga araw pa ito, ito yung shear line po. Kung makikita nyo, yan po yung nagiging epekto ng salpukan po ng malamig at mainit na hangin. So yung mainit na hangin, wala namang iba kundi ang easterlies. Ang malamig po ay ito pong northeast monsoon or yung amihan na nandito po sa may bandang hilagang bahagi po na Luzon. Apektado niyan or makakaranas ng light rains ang area po ng Batanes dahil po sa banta po ng amihan. So ito dahil po sa tinatawag natin na shear line, ngayong hapon po ay 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan po sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan naman sa may Quezon, Marinduque at Oriental Mindoro. Ngayong hapon po hanggang sa Monday ng hapon, meron din tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro at sa may Marinduque. By Monday naman po ng afternoon hanggang sa Tuesday ng hapon, meron po tayong 100 o 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Cagayan at Isabela. 50 to 100 mm naman sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Quirino at dyan po sa may Aurora. Yung halos karamihan po ng mga lugar na binanggit ko na nakataas pong heavy rainfall warning, yun din po yung mga lugar na apektado ng wind signal number 1. Ngayon, may nagtanong sa akin, Kuya Francis, may chance bang lumakas ang bagyong Wilma habang tinatahak niya ang malaking bahagi po ng Eastern Visayas? So, upon checking pa rin po sa ating tinatawag na track and intensity forecast ng bagyong Wilma, hindi po ito nakikitaan ng lalakas into typhoon or super typhoon category. So, wag tayo masyadong mag-alala or matakot, pero kinakailangan maging handa tayo. Kahit mahinang bagyo ang bagyong Wilma, nagdudulot siya ng malawakang pag-uulan doon po sa mga lugar na aking binanggit. So, kinakailangan pa rin natin maging alerto at mag-antabay sa lagay po ng ating panahon. Ngayon, yung tanong naman ng isang kababayan natin, Kuya Francis, masusundan ba yan ng panibagong banta ng bagyo? So, sa ngayon po, no, alam naman natin, nagbigay na ang biso ang Pag-asa na 1 hanggang 2 bagyo ang mamomonitor o papasok sa loob ng ating bansa ngayong buwan po o man po ng December. Pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas. So, kung tinignan natin ngayon yung ating pinakamapa, wala po tayong namomonitor. Kahit i-zoom out natin yan, wala po tayong nakikitang panibagong banta po ng bagyo na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung iba, ang sinasabi may panibagong bagyo na daw, pero wala pa pong kasunod sa ngayon. More or nagpo-focus tayo sa sitwasyon ng bagyong Wilma na siya nakakaapekto sa Eastern Visayas. At dahil nga po medyo mas binababa siya ng high pressure, nakikita nyo po yung hangin na yan. Yan po yung high pressure na nanggagaling po sa may bandang eastern po ng Luzon, no? Ilang bahagi na yan ng lugar po ng Eastern Luzon ay malalakas po na hangin pababa ang nagpupush dito sa bagyong ito para bumaba pa sa Eastern Visayas at Mindanao. So nakikita naman natin yung epekto niyan. Malawak ang mga pag-uulan. So ang hindi naman masyadong apektado ngayon ng bagyo ay ang Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon. So kung makikita nyo, maganda ang panahon kahit papano sa malaking bahagi ng Luzon. Pero syempre, hindi pa rin tayo dapat maging kampante dahil ang bagyong Wilma ay patuloy nating minomonitor kung magkakaroon ng pagbabago, lalo na po yung sinasabi natin na rapid intensification. So, kailan ba nangyayari yung mabilis ang paglakas ng bagyo na kahit eto ay mahina? Nangyayari po yan kapag meron siyang another connection sa sama ng panahon or meron siya ugnayan sa iba't iba pang weather system. Tulad ngayon, meron tayong shear line, pero dahil nga po medyo magkalayo yung distansya nila, ito po yan, yung shear line, ito po yung bagyong Wilma, hindi po nakaka-penetrate ang tinatawag natin na shear line para maging pagpapalakas or para palakasin ang epekto po ng bagyong Wilma. Pero lagi ko sinasabi, mahina man itong bagyong Wilma, sa ilang bahagi po ng Eastern Samar ay nakaranas po ng malawakan po mga pag-uulan at meron din po mga pagbabaha. Kaya yung mga paalala ko, napaka-importante. Unang-una, ano po ba yung paalala ko? Lagi ko kayong sinasabihan na kinakailangan po maging updated tayo sa lagay ng ating panahon. May bagyo man,
wala mang bagyo, mahina man o malakas, super typhoon man o mahinang bagyo, kinakailangan lagi po tayong nakamonitor. Ako po, nag-upload po ako sa madaling araw at pwede natin i-share yun sa mga kakilala natin para din malaman po nila ang update sa lagay po ng ating panahon. Hinihimay-himay ko po kasi yung mga detalye dito. Sinabi ko na doon sa may unahan. Then dito naman sa the rest o bandang dulo, kalagitnaan ng ating update, more on explanation sa nangyayari po sa lagay ng ating panahon. So ulitin ko, hindi ito magiging typhoon, hindi rin magiging super typhoon, pero tropical depression na tatawid sa Eastern Visayas palabas po sa kanlurang bahagi ng ating bansa, mahinang klaseng bagyo lamang. Pero minsan, lagi ko sinasabi na ang mahinang bagyo, yan pa minsan yung nagdudulot ng malawakan at malalakas sa mga pag-uulan. At kung kailan hindi kampante ang ating mga kababayan or kung kailan kampante ang ating mga kababayan, diyan naman po nagkakaroon ng mga bugso po ng malawakan at malalakas na mga pag-ulan. Yung pangalawang paalala ko, importante po na i-double check natin yung ating mga bahay, mga bubong, mamaya may mga butas pala. Yung pangatlo, kailangan mag-imbak tayo ng pagkain po na sasapat po sa pang ilang araw. Alam naman natin na ang dulot po ng shear line ay medyo mahaba at minsan inaabot ito ng isang linggo na nagpapaulan po sa ilang bahagi po ng ating bansa. Samantalang ang bagyong Wilma naman sa advanced forecast natin, nakikita niya nalalabas pa ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng hapon ng Tuesday or madaling araw po ng Miyerkules. At ngayon nakikita naman natin, hindi man ito nakakatakot na bagyo pero kinakailangan pa rin natin sumunod sa mga paalala. Yung ito pang isang paalala ko, lagi ko sinasabi na kinakailangan po mga kaibigan na i-safety natin ang ating mga importanteng gamit. Yung mga dokumento, mga papeles, alam nyo, lalo na kapag merong malalakas na mga pag-ulan at bagyo, yan po napakahirap yan talaga asikasuhin. Lalo na pag nawala lahat ng mga gamit natin, mga dokumento, mga papeles, birth certificate, marriage contract, lahat po yun kapag nawala, ay talagang uulit o magbaback to zero po tayo. Pero dahil nga po lagi ako nagbibigay ng mga paalala, naiibsan or nababawasan po yung mga ganong senaryo na tayo ay laging nangangapa yung mga gamit natin ay basang-basa na po pala. Eto pa mga kaibigan, lagi ko sinasabi sa inyo yung huling paalala ko napaka-importante. Kinakailangan po natin magtiwala sa ating Panginoong Hesus sa ganitong klaseng sitwasyon po. Alam nyo, ang bagyong Wilma, nung nakaraan pa yan dapat maglalandfall. Paiba-iba po talaga ang direksyon niya. So napipigilan siya ng tinatawag natin na high pressure. Ito po, no, kaya hindi siya makalandfall. Alam nyo, sa mga weather system or mga bagyo, palakasan din po kasi yan. Kung sino ang mas malakas na impact ng hangin or pressure ng hangin, siya yung nasusunod po sa direksyon. At dahil nga tropical depression lamang ang bagyong Wilma, hindi siya makapenetrate dito po sa high pressure ng hangin na nanggagaling po sa may hilaga ng ating bansa. Actually, malamig na hangin din po ang ating nararanasan dahil sa hangin na yan. Kasama na rin kasi dyan ang epekto po ng amihan or northeast monsoon. So dapat ngayon pa lamang ay maging alerto at maging handa po tayo. Uulitin ko mga kaibigan na maraming bahagi po ng Eastern Visayas, ilang bahagi po ng Luzon ang maapektuhan ngayon ng malawakang mga pag-uulan. Yung mga wind signal number 1 na nabanggit ko, pwede nyo humbalikan sa umpisa. Yun ho ay merong warning lead time na 36 hours. Meron kasi nag-comment sa akin, Kuya, lagi ka naman nagbabalita ng signal number 1 sa lugar namin. Pero wala namang mga pag-uulan. Ulitin ko, meron warning lead time na 36 hours ang mga lugar po na masasabihan o maaabisuhan na mag-asikaso dahil po sa banta po ng bagyong Wilma. So eto po, inaasahan natin na ang bagyong Wilma, kapag ito'y sunod-sunod na naglandfall sa Eastern Visayas, ay may tsansa po ito na bumalik sa pagiging low pressure area. So paano ba mangyayari yon? So let me explain po mga kaibigan. Ang bagyong Wilma, kapag naglandfall yan sa Eastern Samar, sa Borongan City, ay nababawasan po yung kanyang impact. No? Kada tatama siya sa lupa or may haharang na lupa sa kanya, nababawasan po ang impact ng bagyo. Mahina man yan or malakas. Tulad na lamang, for example, yung Super Typhoon Yuan na bumangga po sa bundok ng Sierra Madre, talagang humina pong epekto nito. So, ganun din pong ating nakikita dito na possible na kapag naglandfall na ng ilang beses ang bagyong Wilma dyan po sa Eastern Visayas, sa Eastern Samar, ay mababawasan po yung impact nito
o yung sinasabi natin pressure na paggawa po ng mga bagay na update, no? So dapat po mga kaibigan, etong mga bagyo na tulad nito ay lagi natin binabantayan. At eto pa mga kaibigan ko, alam nyo, yung sinabi ko na, no, kailangan manalangin tayo sa Panginoon sa sitwasyon po na tulad nito. Meron mang bagyo, wala mang bagyo, always po tayo magpasalamat dahil tayo ay merong malusog na pangangatawan, maayos na pag-iisip. Ipag-pray natin ngayong araw ng linggo na maging productive, maging maayos, maging kapaki-pakinabang, at kung hindi naman po tayo busy ay mag-church tayo kasama ang ating family. Pero lagi ko sinasabi, lalo na sa hapon at sa gabi, magdala po ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglaang bugso ng mga pag-ulan na hindi po natin ini-expect. Mga kaibigan ko, i-update ko po kayo muli sa update natin dito sa lagay ng ating panahon. Pasensya na po kayo kung medyo mabagal tayo magsalita ngayon. Medyo hindi po kasi okay ang ating pakiramdam. Pero syempre, always tayo magbibigay ng update sa ating mga kababayan na lagi po naghihintay sa ating update. Muli, ako po si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster ngayong araw po ng linggo, December 7, 2025. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.